Mahabagin naming Diyos, narito po kami muli para sa patuloy na pagpapalago ng aming pananampalataya at pakikinig ng salita ng Diyos upang ang aming mga espiritu ay mabusog sa salita ng Diyos at lumago sa pagkakilala po sa iyo. Kaya sa umagang ito, kahit marami po kaming kulang at kahinaan, kami po ay siklutuhod na lumulod sa inyong harapan na bigyan niyo po kami ng salita, baguhin niyo po ang aming pagkatao, linisin niyo po kami hanggang sa kami po ay maging kapakipakinabang sa inyo. Pakilagay din po ninyo ang salita sa bibig ng inyong lingkod. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po. So, kung may Bible po kayo, punta tayo sa Mateo chapter 5. Alam niyo ba kung nasaang verse na tayo? Tinatalakay natin yung Beatitude. Alam niyo po ba? Nasa verse ano na tayo? Ang ilang verse na? Sana po tayo ngayon. Verse 6. Okay po? So, nasa verse 6 na tayo ng Beatitude, ang mapalad. So, babasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Okay po? Noong mga nakarang araw, itong talatang ito, simula verse 3 hanggang verse 5 ay natalakay na po natin. Meron pong siyam na salitang ginamit dito, yung salitang mapalad. Yung Beatitude, 9 times po binanggit yung salitang mapalad, mapalad, mapalad. Siyempre, yung salitang mapalad sa ibang salin ay tinutukoy na nagagalak, masaya. Tama po? Maging sa Awit chapter 31, binanggit po, o 32, mapalad ang pinatawad. Diba? Pero dito, binanggit po dito yung salitang mapapalad ang nagugutom, ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ano po ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito? Nagugutom, nauuhaw. Tama po? Hindi sa pagkain. Maaari, kung tayo po ay nagugutom at nauuhaw, maaari, pwede tayo kumain at uminom. Pero hindi po ito pangkaraniwan na salita. Sabi mo dito, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran ng Diyos. Okay? Katwiran ng Diyos. Meron pong katwiran ang tao at meron ding katwiran ang Diyos. Tama po? Ano po ba ang ibig sabihin ng katwiran ng Diyos? O God's righteousness? Binanggit po dito na ang mga taong nagugutom sa katwiran ng Diyos, sila ay bubusugin. Actually, ang mga tao ito ay nagnanais or meron silang pagnanais doon sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Kasi sinabi dito, mapalad yung mga taong ito na meron silang ganong pagnanais. Kumbaga, kung tayo ay nagugutom, meron tayong pagnanais kumain. Subalit, yung mga taong nagugutom sa katwiran ng Diyos, may pagnanais mabuhay ng matuwid at banal sa harapan ng Diyos. Meron silang desire, meron silang pagnanais. So, kung tayo ay mayroong ganitong nararanasan, meron tayong pagkagutom at pagkauhaw sa katwiran ng Diyos, meron tayong passion sa katwiran ng Diyos. Okay? Actually, ang mga taong ito ay nagko-conform sa image ni Jesus, di ba? Alam natin na ang ating Panginoon ay matuwid. Tama po, ang ating Panginoon ay banal. Kung wala tayong pagkagutom sa pagkain, hindi tayo magnanais nito. Pero kung wala po tayong pagkagutom at pagnanais para sa katwiran at kabanalan ng Diyos, hindi rin tayo magnanais.
Actually, yung mga tao, merong tinatawag na spiritual hungry, o yung mga tao nagugutom sa katwiran ng Diyos, ang sabi po, sila ay bubusugin. Sabi ron, they will satisfy their spiritual needs. Tama po? Kasi hindi ba, alam natin yung material na bagay ay hindi na-fill up o hindi na pupuno ng pangangailangan ng kagalakan ng ating puso. Kaya katulad ng inawit kanina, di ba? Yung kaligayahan na meron tayo ay hindi ibinibigay ng sanlibutan. Hindi niya ibinibigay o pinupunuan. Hindi tayo nagkakaroon ng satisfaction. Hindi tayo nasa-satisfied kung nabubuhay lang ang tao sa material na bagay o sa material aspect. Pero dito, sinabi ng Panginoon, ang mga taong nauuhaw sa kanyang kabanalan at katwiran, sila daw po ay bubusugin. Magkakaroon sila ng contentment sa buhay. Di ba? Alam niyo yung mga tao, di ba, kahit marami na silang pera, hindi pa rin sila nakukontento. Kahit kumakain sila ng masarap araw-araw, hindi pa rin sila nakukontento. Walang kabusugan yung kanilang laman. Okay? Yung kanilang katawan ay hindi nagkakaroon ng contentment. Di ba? Kaya hanggat meron silang nakikitang bagay na ninanais ng kanilang mata, ito ay kanilang kinukuha. Di ba? Kaya yung mga taong mayayaman, maraming pera, o yung mga taong nagnanais dito, hindi sila tumitigil. Tama po? Gusto nila lagi yung mga bagay na nakikita ng kanilang mata. Kaya yung kanilang puso ay hindi nagpapahinga sa pagnanais sa mga bagay dito sa sanlibutan. Kaya po, sinabi kanina doon sa Jeremiah chapter 17, hindi ba? Yung mga tao, sabi, sumpain ang nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at nagtitiwala sa kanyang sariling laman. At ang puso ay lumalayo sa Diyos. Di ba? Wala silang contentment. Walang kaligayahang nakukuha mula sa mga bagay sa sanlibutan ito. Yung pinakamalalim na nagbibigay ng contentment sa puso ng tao ay ang salita ng Diyos. Di ba? Kaya sabi dito, yung mga taong nauuhaw sa katwiran ng Diyos ay bubusugin. Okay. Hindi po ito katulad ng isang taong nagugutom sa pagkain. Bubusugin. Magkakaroon siya ng joy. Magkakaroon siya ng contentment. Magkakaroon siya ng satisfaction sa kanyang puso. Magagalak ang kanyang puso nang walang kinalaman yung material na bagay. Di ba? Kaya sabi po kanina, di ba, yung kaligayahan meron tayo, hindi naman nalalaman ng sanlibutan. Tama po? Kaya sabi po, katulad sa isang taong nagugutom, pero kung walang pagnanais para sa pagkain, ay maaari siyang mamatay. Tama po? Ang mga Kristiyano na walang pagnanais sa katwiran ng Diyos ay maaaring mamatay. Tama po? Physically. Kasi hindi ba yung ating katawan ay nilinis na, pinatawad na, dapat gamitin natin ito sa katwiran ng Diyos. So kung walang pagnanais ang katawan ito, ang puso ito para sa katwiran ng Diyos, maaari siyang mamatay. Dahil yung kanyang katawan ay gagamitin niya sa kasalanan. Di ba? Katulad ng tao, kung nagugutom siya at wala siyang pagnanais kumain, maaari din siyang mamatay. Tama po? Kaya sabi po, yung mga taong may pagnanais sa katwiran ng Diyos, magdadala sa kanya ng buhay. Di ba? The more na nabubuhay tayo sa katwiran ng Diyos, the more na lumalakad tayo sa mga aral ng salita ng Diyos, hindi ba? Tayo ay nabubuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Eh? Kaya yung mga taong mayroong pagnanais ng mga bagay na ito, ang sabi po, meron silang tinatawag na conform in the image of Christ. Gusto kong maging matuwid, gusto kong gumawa ng tama, gusto kong maging mabuting tao, gusto kong sumunod sa kabutihan ng Diyos, gusto kong gayahin yung ginawa ni Kristo. Tama po? That is the desire of the spiritual body.
Opo. Kaya sabi rito, mapalad yung mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran ng Diyos. No? Nung nakaraan, tinalakay natin, nagsimula tayo, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahapi, sapagat sila ay aaliwin. At mapapalad ang mapagpakumbaba, sapagat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagat sila ay bubusugin. Tama po. Actually, ang ating katawan ay hindi po natatapos yung kabusugan. Tama po? Kasi kumain tayo ngayon, bukas kakain na naman tayo. Di ba? Bukas, sa makalawa, kakain na naman. Pag umaga, kakain. Tanghali, kakain. Di ba? Hindi naman nagkakaroon ng contentment ng ating body. Pero ang ating spiritual body ay mayroong satisfaction. Tama po? Kaya sabi ito, yung mga taong nauuhaw sa katwiran ay nauuhaw sa kabanalan yung kanilang mga puso. Nagnanais sila ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Okay? So, bakit ba ang sinabi rito, why Jesus said, blessed those who hunger of God's righteousness? Bakit ba sinabi ito ng Diyos? Bakit ba pinagpala ang mga taong nauuhaw sa katwiran ng Diyos? Bakit sinabing bubusugin? Actually, nang tayo po ay nag-born again, hindi ba? Nilikha tayo ng Diyos bilang bagong tao, spiritually. Hindi lang yun, tayo ay ginawang matuwid at banal ng Diyos. Kayo ba? Ginawa ba kayong matuwid at banal? Kaya yung katwiran ng Diyos ay meron tayong pagnanais dito. Sapagkat ang sabi doon, we are created in the image of Christ. We are new created. We are new creation. Ano po? Ibig sabihin, meron tayong dating pagnanais, subalit para lang sa sanlibutan ito. We can satisfy ourselves, diba, yung ating mga desire through the mga material na bagay sa sanlibutan, diba? Pero hindi naman talaga tumitigil ang tao, diba? Hanggang sa matagpuan niya ang Panginoon at matagpuan siya ng Diyos. Yung kanyang puso ay umihinto para sa mas maraming pagnanais sa sanlibutan ito. Kaya sabi po ng salita ng Diyos, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Kayo ba ay merong ganitong appetite? Appetite ito, tama po? Meron tayong appetite sa kabanalan at katwiran ng Diyos. Meron ba kayong ganito? Diba? Kasi kung meron tayong appetite ng ganitong spiritual body, spiritual na desire, ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa atin. Pero kung wala tayong appetite for spiritual nourishment, yung ating physical body, mas malakas yung flesh. Di ba? Kaya kapag tayo ay walang kalakasan para dito, yung buhay natin hindi talaga nagagamit ng Diyos. Actually, yung talatang ito ay may connection din sa Mateo chapter 6 verse 33. Okay? Ang sabi po, sa Mateo, chapter 6, verse 33, ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ano daw ang kasunod? Additional na lang yung blessings. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang, idaragdag sa inyo. Di ba ang ganda ng salita na ito? Hanapin mo muna yung katwiran, kaharian ng Diyos. Unahin mo muna siya. Ang sabi, ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Actually, ang salitang hanapin, mayroong kang pagnanais. You have the desire to seek God's will and God's righteousness, hindi ba? Kaya sabi po doon ni Jesus, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Kaya yung mga born-again believer, mga Kristiyano, hindi ba? Pagka hindi tayo nabubuhay sa katwiran at kabanalan ng Diyos, sa totoo lang ay hindi nagiging match yung ating buhay sa church, sa iglesia.
Kasi yung iglesia ay pinabanal. Tama po? Yung church ay nilinis ng banal na dugo. Tama po? Ang sabi, tayo ay hinugasan ng dugo ni Kristo. Nilinis ng salita. Mga brothers and sisters, it is a very clear kung ano ang ating identity. Ngayon, kung hindi natin nalalaman yung bago nating identity bilang mga Kristiyano, maaari, hindi natin hahanapin, hindi tayo magugutom sa katwiran ng Diyos. Sa katwiran ng Diyos at kabanalan, wala tayong desire, hindi ba? Maganda ba tignan ang isang born again, ang isang Kristiyano na nabubuhay ng walang katwiran at kabanalan? Sa tingin po ninyo, kayo na ang magsabi, hindi ba? Maganda ba sa paningin ninyo ang isang born again na nagsasabi na hindi nabubuhay ng matuwid at banal sa paningin ng Diyos? Halimbawa lang, kung ako ay born again, pero nakikita ako ng mga brothers and sisters na hindi ako nabubuhay dito, nagtatago ako para magawa yung sin, maganda ba ito? Ito po ay hindi maganda sa paningin, tama po? Kasi meron tayong bagong pagkatao. Dapat nating maintindihan ng bagong creation, di ba? Sabi rito, mapalad ang mga nauuaw sa katwiran ng Diyos. Nagugutom. Ay ang mga patay kailanman na hindi po makakaranas ng ganitong pagkauhaw at pagkagutom. Kasi ito po ay tungkol sa katwiran ng Diyos. Okay? Kaya ang sabi po ng talata, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at kanyang katwiran. Pagkatapos, ang lahat ng mga bagay na ito, although hindi naman clear kung ano ang mga bagay na ito, but natitiyak ako na ang mga bagay na ito ay kailangan natin na idaragdag ng Diyos. Not specifically, pero sinabi, yung mga bagay na ito, ano yun? Yung mga bagay na kailangan natin every day. Tama po? Sabi rito, pawang idaragdag. Hindi mauuna yung paghahanap ng pangangailangan. Mauna muna, hanapin yung kaharian at katwiran ng Diyos. Napakaganda ng salita ng Diyos sa totoo lang. This is the beauty of the words of God. No? Parang yung nakabisnan nating buhay na maling direksyon ay binabali at itinutuwid tayo sa tamang perspective ng buhay. Tama po yung perspective na ayon sa direksyon at pagkalikha ng Diyos sa atin. Di ba? Kaya sa awit chapter 42 verse 2, sabi niya, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos. Sa buhay na Diyos, kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos. Ang sabi po ni Haring David, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos. Sa buhay na Diyos. Okay. Actually, yung spiritual body ito, tama po? Hindi sinabi ang aking katawan. Ang aking katawan ay nauuhaw, hindi po. Ang aking espiritu, ang aking kaluluwa sa awit chapter 42 verse 2. Meron siyang pagnanais na ang Diyos ay kanyang makaliig. Tama po. Meron siyang pagnanais, pagkauhaw sa Diyos. Sabi niya, ang aking kaluluwa, nauuhaw sa Diyos. Ang aking espiritu, nagnanais ng mga bagay patungkol sa Diyos. Hindi ba? Kaya hindi lamang tayo nabubuhay ngayon para sa sarili nating gusto. Nabubuhay na rin tayo sa mga bagay na gusto ng Diyos para sa atin. Kung tayo mga ipinanganak na muli, meron tayong bagong creation, meron tayong bagong direction, meron tayong bagong pagnanais, meron tayong bagong pamumuhay sa harapan ng salita ng Diyos. Hindi ba? Kaya sa awit chapter 63 verse 1, sinabi po, O Diyos, ikaw ay aking Diyos. Hahanapin kitang maaga. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Okay? Ang aking laman sa iyo nananabik. Gaya ng isang tuyo at lupang uhaw na walang tubig. Okay? Sabi po sa awit chapter 63, O Diyos, ikaw ay aking Diyos. Hinahanap kitang maaga. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Ang aking laman sa iyo nananabik. Gaya ng isang tuyo at lupang uhaw na walang tubig.
Nyo, yung puso ni Haring David ay napakalalim ng pagnanais ng kanyang relasyon sa Diyos. Sinasabi niya, nauuhaw ako sa iyo, Panginoon. Parang isang usa na laging nagnanais sa batis ng tubig. Tama po? Nauuhaw. Hanggang hindi na-feel yung kanyang pagkauhaw, hindi siya nagkakaroon ng satisfaction. Tama po? Ganito yung pagkilala ng tao ito sa Diyos at sa salita ng Diyos. Di ba? Kaya maganda yung sinabi dito, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ano daw ang gagawin sa kanila? Sila daw ay Sa verse 6, magkakaroon daw sila ng bubusugin sila. Tama po? Bubusugin. Sabi rito, sapagkat sila ay bubusugin. Kailan po kayo masaya? Paggutom o pagbusog? Paggutom, hindi masaya. Pag nauuhaw, hindi masaya. Pero pag nabusog na, masaya na. Tama po? Parang parehas lang sa physical at saka sa spiritual. Binubusog tayo ng Panginoon sa kanyang salita. Sinasatisfy yung ating mga spiritual needs, yung pagkauhaw natin sa salita ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng joy, di ba? Kaya yung kaligayahan na nararanasan natin ay hindi naman nararanasan ng sanlibutan. O ayan na naman tayo, balik tayo doon sa kanta, di ba? Kaya yung kumanta mo nun, kilala niyo ba? Yun ho ay mga malalapit lang sa akin, kaya may pagmamalaki ko sila. Hindi ba? So, minsan, yung mga salita ng Diyos ay tumitimo sa ating puso, nagkakaroon tayo ng sagot sa mga tanong na hindi naman kayang ipaliwanag ng tao. Tama po? Kaya minsan, pag nakakarinig tayo ng sagot mula sa salita ng Diyos, yung needs natin, yung longing natin, yung mga emptiness natin, pag nakarinig tayo ng words of God na pupunuan, nagkakaroon tayo ng katahimikan ng puso at isipan. May contentment tayo. May joy, di ba? May kaligayahan. Meron tayong tinatawag na satisfaction. Tama yung words of God, di ba? Kaya, pag ginamit natin yung salita ng Diyos, sinasatisfy tayo. Pinupunuan yung mga spiritual emptiness natin. Di ba? Kayo ba? May ganun ba kayong moment o experience? Pag may mga tanong kayo, tapos nababasa ninyo yung words of God, nagkakaroon tayo ng sapat na sagot. Tama po? At nakatahimik ang ating puso. Kaya naman ako, minsan gano'n, hahanapin ko yung sagot hindi doon sa karunungan ng tao. Hahanapin ko yung sagot base dito sa Scripture. Tama po? At pag binigyan ako ng Scripture, ng talata, ng salita ng Diyos na naalala ko, ito yung ibig sabihin noon, nagkakaroon ng katahimikan yung ating isip at puso. Kaya satisfied. Hindi tayo nagdududa. Sapagkat ito yung salita ng Diyos na pwede nating panghawakan. Kaya sabi ni Jesus, mapapalad yung mga taong nagugutom sa katwiran ng Diyos, sa kabanalan. Ang sabi po, yung kanilang pagkain ay hindi po ibinibigay ng sanlibutan. Ano po? Yung salitang nagugutom at nauuhaw, hindi po ang sanlibutan ang nagpupuno. Yung bagay na salitang bubusugin ka, hindi po material na bagay ang nagpupuno sa atin. Hindi po. Sinabi roon, mapapalad ang mga nauuhaw sa katwiran. Nagugutom sa katwiran. Katwiran po ito ng Diyos. Hindi ba? Kailan ba kayo masaya? Ako, ang nakikita ko, ang isang tao ay nagiging masaya kapag lumalakad siya sa katwiran ng Diyos. Kapag tayo ay lumalakad sa katotohanan, kabanalan at katwiran ng Diyos, yung galak na meron tayo ay hindi nauunawaan ng mga taga-sanlibutan. Hindi ba? Halimbawa lang, halimbawa ako, dati,
ang kagalakan ko ay nanggagaling sa sanlibutan. Halimbawa, pag may mga kaibigan, pag-araw ng linggo, inuman, di masaya. Tama po? Pag-araw ng linggo, mga tropa-tropa, ando na saya. Di ba? Saturday pa lang, nagpaplano na. So doon ka, nagkakaroon ng kasiyahan. Subalit, yung bagay na ito ay hindi po nagbibigay ng satisfaction. Pagkagising mo sa umaga, masakit ulo mo, mayang over ka. Hindi ba? Pero, yung salita ng Diyos, nung ating naunawaan, yung ibinibigay na kagalakan ng sanlibutan, hindi na tayo nasasatisfy. Tama po? Hindi na tayo nagiging masaya kung puro material na bagay na lang ang ating iniisip at inahanap. Ang sabi dito, nagiging masaya na rin tayo. Nagkakaroon na rin tayo ng joy at satisfaction kapag yung katwiran at kabanalan ng Diyos ay nakukuha natin, ginagawa natin. Actually, yung nagugutom at nauuhaw, ito ay nagdanais gumawa. Lumakad sa kabanalan ng Diyos at kalooban ng Diyos. Okay? So habang nabubuhay tayo, mayroon tayong pagnanais sa ganitong bagay. Sa awit 107 verse 9, ang sabi po, sabagat kanyang binigyang kasiyahan ang nauuhaw, at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng mabuting bagay. Okay? Actually, ang sabi dito, yung gutom na kaluluwa ay binusog niya ng mabubuting bagay. So, kung ginagamit natin yung salitang kaluluwa, hindi po nagmamatch kung sasabihin natin ang bumubusog sa kanya ay material na bagay. Tama po? Dahil ito ay spiritual body. Kaya sa awit 107 verse 9, sabi po ng salita, sapagkat kanyang binigyang kasiyahan ang nauuhaw at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng mabubuting bagay. Halimbawa, ang mga Israelita, nang sila po ay tumawid doon sa dagat na pula, sa Red Sea Crossing, kilala niyo ba si Miriam, yung kapatid ni Moises? Tama po? Nang sila ay nakakita ng malaking himala, nang sila ay nakakita ng dakilang himala na hinati ang dagat, alam niyo ba kung anong ginawa ni Miriam? I think siya ang unang umawit ng himno pagtawid nila ng dagat na pula. Tama po? Umawit siya sa Panginoon. Tama po? Nagkaroon siya ng joy. Nagkaroon siya ng satisfaction. Kaya umawit siya. Umawit siya sa Panginoon. Kaya ang sabi doon, yung kanyang kaluluwa ay binusog niya ng mabubuting bagay. Binubusog tayo ng Diyos ng mabubuting bagay, hindi ba? Kayo ba? Binubusog pa kayo ng Diyos? Kapag tayo ay hindi nauuhaw sa kabanalan at katwiran ng Diyos, kailanman hindi tayo mabubusog. Tama po? Dapat, meron tayong ganitong pagdanais. Ako'y nauuhaw, nagugutom sa kabanalan ng Diyos, kung gano'n, bubusugin ka ng Diyos. Pero kung wala po tayong ganitong puso, hindi tayo mabubusog. Lagi tayo balisa. Alam nyo, yung gutom, balisa di ba? Walang hindi siya mapakali hanggat hindi siya nakakakuha ng pagkain. At minsan yung gutom, dahil sa sobrang gutom, naisip niyang gumawa ng masama. Tama po? Nagugutom siya, kaya naisip niya magnakaw. Tawag doon? Yung kanyang isip ay walang kapayapaan pag gutom. Hindi ka nga rin makakatulog pag gutom ka. Kaya mo matulog pag gutom? Hindi kaya. Ako nga, pagka hindi kumain sa gabi, nagigising sa madaling araw, kakain pa rin. Hinigising ka ng tiyan mo, hoy, gumising ka. Diba? Gutom ako. Kumain ka. Nawawala yung peace of mind kapag may gutom at uhaw. Tama po? Hindi nagkakaroon ng contentment yung pakiramdam mo. Laging mayroong kang pagnanais. Hanggang hindi ka nabubusog. Kaya sabi ng Bible, mapalad ang mga nauuhaw at nagugutom sa katwiran ng Diyos. Hindi sila tumitigil hanggat hindi nila nagagawa yung katwiran ng Diyos. Hindi sila nagagalak at nagiging masaya at kontento hanggat hindi nila ginagawa yung katwiran ng Diyos. Wala silang satisfaction until they work for the Lord. Hindi ba? O, ibig sabihin,
Ganito yung puso ng mga Kristiyano. Tayo, bilang mga naligtas at born again. Sa totoo lang, hindi na tayo sanay makinig ng mga bad words. Sanay pa ba kayo makinig ng mga bad words? Pag may nagmumura sa tabi mo, nagsasalita, parang hindi ka na, yung tenga mo, parang ayaw ng tumiling Tama po? Yung mga salitang hindi na magaganda, hindi na tayo sanay makinig. Tama po? Ako minsan, pag nakakarinig ng gano'n, parang gusto ko isarado yung tenga ko. Hindi na sanay. Pero dati, okay lang. Kahit malutong pa, kahit muto ko sinta, okay pa rin. Di ba? Noon dati. Pero ngayon, hindi na natin kayang manatili sa ganong sitwasyon. Di ba? Ako hindi ko na kayang makinig ng, pag nakakarinig ako ng mga salitang ganon, parang iniisip ko, parang hindi na tinatanggap ng iyong tenga. Tama po? At kapag nakakakita ka ng gawain na hindi tama at hindi matuwid, nakakaisip ka na bakit siya gano'n? Dapat tama ang gagawin niya. Tama po? Dahil meron na tayo, built-in na sa atin yung salitang katwiran at kabanalan ng Diyos. It is our nature. Diba? Hindi na ito dahil sa gusto lang natin maging matuwid at banal, kaya natin ginagawa. Ito na yung pagkatako mo na bagong nilikha ng Diyos sa iyo. Kaya sabi ni Jesus, dapat na ito ay kauhawan mo. Diba? Kabutuman mo. Yung katwiran at kabanalan ng Diyos. Okay? Kaya yung mga taong ganito ang kanilang kaisipan, nabubuhay sila ng maka-Diyos na pamumuhay. So, kahit mayroon silang problema, meron silang dinaraan ng mga trials, mga persecution, meron pa rin silang contentment, meron pa rin silang joy. Po? Ayan yung kaibahan na ibinibigay ng Diyos sa atin na hindi naman ibinibigay ng sanlibutan. Kaya, minsan, kung hindi natin ito ninanais, maaaring ito ay mawala sa atin, hindi ba? Or maaaring hindi pa tayo nabibil o nabuo na bilang isang bagong pagkatao sa Kristiyano. Kaya sabi, mapapalad, yung mga nauuhaw at mga naguguto, meron silang may isang salita sila, yung salitang desire. Tama po? Pag nais kong kumain at nais kong uminom. Tama po? Kasi nauuhaw ako. Pero alam natin, merong isang mayaman na nahulog sa impyerno, yung lalaking mayaman sa Luke chapter 6, nagnanais siya na sabi niya, nung nahulog siya sa impyerno, sabi niya, Amang Abraham, utusan mo si Lazaro, patakan lang ng tubig. Yung dulo ng kanyang daliri, patakan ng tubig ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Mayroon siyang pagnanais ng tulong galing sa Diyos, may pagnanais siya para sa water, subalit ipinagkait sa kanya. Tama po? Anong sabi ng Bible? Ang mga narito ay hindi na pwede pang pumarya. So, yung kanyang pagnanais, ang sabi, sumabiyaw siya, Amang Abraham, mawa ka sa akin. Suwin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. In Luke chapter 16 verse 24, ibig sabihin, meron siyang desire, meron siyang pagnanais ng tulong galing sa Diyos. Panginoon, tulungan mo ako, nagdurusa ako dito, pagpahingahin mo yung pagdurusa ko, utusan mo si Lazaro, sabuhin mo siya, itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, palamigin ang aking dila, sapagkat daw, naghihirap ako sa apoy nito. Yung kanyang pagkauhaw ay hindi na pwede pang mabigyan ng solusyon. Tama po? Is longing for water. Yung maliit na patak ng tubig. Pero sabi po, hindi na pwede. Hindi ba? Alam niya, nakakatakot po yan, hindi ba? Ipagkait na yung tubig na kailangan niya. Ang sabi dyan, maawa ka sa akin. Kaya maaari, nauuhaw siya, subalit kailanman hindi na siya makakainom. Tayo din, dapat meron tayong ganitong puso. Nauuhaw ko sa katwiran ng Diyos. Nauuhaw ko sa kabanalan ng Diyos. Sabi, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin.
Kaya ho, dapat maintindihan po natin ito, di ba? Mga brothers and sisters. Tama po? Ang mga taong ito ay hindi po mga taong hindi ligtas. Tama po? Yung mga taong may pagnanais sa kabanalan at katwiran ng Diyos, sila po yung mga taong na born again. Pero paano? Kung gusto mong maging matuwid nang hindi ka naman born again, anong mangyayari? Lalabas na isa kang hypocrite, tama po, hipokrito sa paningin ng Diyos. Kunyari ka lang matuwid, mabait, pero ang totoo sa puso mo may may leon. Mayroong anong hayop yung inihalimbawa sa isang hindi ligtas. Wolf, tama po? Sa panlabas mo ay mayroong kang larawan na tupa, pero sa panloob mayroong wolf. Asong gubat. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, mahalaga po yung identity. Tama po? So, what about you? Meron ba kayong desire para sa ganito? Okay? Kaya sabi po sa Awit chapter 34 verse 10, Awit chapter 34 verse 10, ang mga batang leon ay nagkukulang at nagugutom, ngunit sila pumahanap sa Panginoon sa mabuting bagay ay hindi nagsasala. Awit chapter 34 verse 10, mga batang leon ay nagkukulang at nagugutom, ngunit silang umahanap sa Panginoon sa mabuting bagay ay hindi na masasala. Okay? Kaya ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom. Hindi ba? So kung tayo ay nagugutom sa katwiran at kabanalan ng Diyos, ay bibigyan tayo ng Diyos ng katugunan dito. Bubusugin tayo. Hindi po ito tungkol sa pagkain, hindi ba? Hindi po ito tungkol sa tubig. Tungkol po ito sa Christian life natin. Tama po? Yung Christian life natin dapat ay nabuhay tayo ng may pagkauhaw sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Hello, nandyan po kayo? Ha? So kung tayo po ay nabubuhay ng ayon sa ating gusto, ng ayon sa ating sariling kaisipan, sariling direksyon, sariling pagnanais, ay mga brothers and sisters, yung ganon pong pamumuhay ay pamumuhay ng mga patay sa paningin ng Diyos. Tama po? Yung mga taong nabubuhay sa sarili nilang gusto, sa sarili nilang pagnanais, nang hiwalay sa kanila layunin ng Biblia, eh sila po yung mga patay. Hindi po sila mga buhay na Kristiyano. Kasi nang tayo po ay born again, ang sabi po sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 6, tayo ay binili. Tama po? Binili tayo ng dugo ni Kristo sa isang halaga. 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sabi lang tayo ay binili. Kung ganun, kung tayo ay binili, tayo ay naging pag-aari ng Diyos. Kaya kung tayo po ay pag-aari ng Diyos, hindi na tayo mabubuhay ayon sa gusto natin. Hindi ka na pwedeng mabuhay ayon sa sarili mo lamang purpose. Hindi ka na pwedeng mabuhay sa dati mong pagkatao. Hindi ka na pwedeng mabuhay sa dati mong pag-isipan at pagnanais. Hindi ba? Kasi yung dati natin, larawan ni Adam. Tama po? This is Adamic nature. But now, ang sabi, tayo ngayon ay Christ nature. Binuo tayo sa panibagong larawan ni Kristo. Ginawa tayong bagong larawan ni Kristo. Kaya kung tayo nabubuhay dito, sabi ron, we are conformed in the image of Christ. Hindi ba? Tignan po natin yung Biblia, kung ano yung ginagawa sa atin, yung before and after. Actually, hindi naman tayo binuo bilang isang religion o religious or na tinatawag na mabuhay ka bilang isang religious. So, hindi po yun ang purpose ng Bible di ba? Yung Biblia, tinatransform tayo, binibigyan tayo ng bagong pagkatao, binabago tayo araw-araw. Okay? Kaya ang sabi, kung tayo po ay lumalakad dito, actually, yung mga taong lumalakad at nagugutom sa kabanalan at katwiran ng Diyos, ang sabi po sila ay nasisiyahan. Mayroon silang galak. Ang kagalakan natin, ang sabi ni Jesus,
Yung kagalakan niya ay gawin ang kalooban ng Diyos. Tama po? Yung pagkain niya ay gawin ang kalooban ng Diyos. Tayo rin, di ba? Ang ating kagalakan ay gawin yung kalooban ng Diyos. Yung nagbibigay sa atin ng contentment, nagbibigay sa atin ng satisfaction, yung kalooban ng Diyos. Di ba? Kaya yan po yung mahalaga. Ito po yung sinasabi ni Jesus. Mapalad ang mga taong nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Diba? Bubusugin tayo ng Diyos. Hindi po ng pera o material na bagay. Bubusugin tayo ng Diyos. Kapag totoong na-born again kayo, makukontento kayo kung anong buhay niya ngayon, kung anong meron tayo. Tama po? Hayaan mo na yan. Basta tayo, masaya sa Panginoon, kumakain, nabubuhay, lumalakad ng tama. Di ba? Basta tayo lumayo lang sa kasalanan. Ang sabi ng Hebreo. Di ba? Ang sinabi doon, yung nagpapabagal, nagpapabigat sa ating Christian life ay yung kasalanan na meron sa ating harapan. Hindi ba? Kaya tayo hindi makalakad ng maayos because of sin. Pero problema, kung hindi natin ito nakikita sa ating Christian life, hindi ba? Kasi, ang sabi doon, nilagyan tayo ng bagong lalakaran, di ba? Kaya yung kabanalan at katwiran ay lalakaran natin. Ito yung bagong buhay. Okay? Kaya sa Jeremiah, chapter 31, verse 25, ang sabi po, sabagat aking bibigyan kasiya ng pagod na kaluluwa, at bawat nandulupaypay ay aking pasisiglahin. Sabi po sa Jeremiah chapter 31 verse 25, bibigyan kasiyahan ang pagod na kaluluwa. Hindi po yung pagod na katawan. Pagod na kaluluwa. Actually, pag napagod ang isip, pagod na rin ang katawan, di ba? Kaya yung isip ay bahagi ng ating soul, yung mind, di ba? And will. Kaya sabi dyan, sabi po ng salita ng Diyos, bibigyan ng kasiyahan ng pagod ng kaluluwa at bawat nanlulupaypay ay aking pasisiglahin. Diba? Kung minsan, ang pananampalataya natin ay nanlulupaypay. Ano ba ang ibig sabihin ng nanlulupaypay? Napapagod, nangihina, bumabagsak, tampo. Parang nawawala yung sigla natin, di ba? Nawawala yung joy. Dahil minsan sa dami ng problema, kung minsan nahuhulog tayo sa kasalanan, kung minsan yung mga problemang dumarating sa atin ay ninanakaw yung kagalakan natin sa Panginoon. Kaya ang pangako ng Diyos, ang sabi niya, bibigyan tayong kasiyahan, yung pagod na kaluluwa. At yung bawat nanlulupaypay. Kaya sabi sa Luke chapter 1 verse 53, sabi, ang mga gutom ay binsog niya ng mabubuting bagay, at ang mayayaman ay pinalis niya na walang dalang anuman. Luke chapter 1 verse 53, sabi, ang mga gutom binsog niya ng mabubuting bagay. Yung mga gutom. Pero ang mayayaman ay pinaalis niya na walang dalang anuman. Bakit pinaalis niya ng walang dalang anuman, samantalang ang mayaman ay maraming bagay sa kanila, maraming material na bagay? Di ba? Katulad ng lalaking mayaman, di ba? Ano lang ang hindi niya kayang bilhin? Merong isang bagay na hindi siya kayang bilhin kahit mayaman siya. Buhay na walang hanggan. Hindi rin siya pwede magsuhol, di ba? Pwede ba yun? Donate na lang ako, pakipag-pray na lang ako, makapasok ako sa langit. Pwede ba yun? O sige, pagdating mo sa purgatorio, ipapanalangin ka namin. Kaya lang, 40 days magbabayad ka. Kano ang per prayer, di ba? O, 1 million, isang prayer. Laki naman. Eh bakit? Eternal life yun, di ba? O, sa hospital nga, baka sobra pa sa 10 million, 40 million, di ba? Kaya, ganun kaisipan nila, para makapasok sa langit, kailangan magkawang gawa. Tama po? Kailangan mabuting tao ka para sa langit ka tatanggapin. Pero, imposible yan. Tama po? Imposible ho ba yan? Sa tingin nyo, meron bang papasok sa langit na gano'n?
Kaya, yung sabi dito, ang mayayaman ay pinaalis niya na walang dala. Ano nga? Pumasok sa walang hanggang impyerno na walang dala. Ano nga? Pwede ba magbaon para makapaglagay, makapasok sa isang gate, di ba? Di ba? Kaya napanood akong movie, gano'n eh. Kailangan may baon kang gold. Para pagdaan mo sa isang pinto, paakit ng langit, maglalagay ka ng gold para bumukas ng pinto. Oh. Di ba? Pag wala kang gold, di ka makakapasok. Pwede pa yun? Nasusuhulan ba ang Diyos? Imposible yun, di ba? Kaya, yung iba, pag namatay sila, itinapabaon sa kanila yung kayamanan, paglalakbay. Alam niyo ba yun sa Egypt, yung mga payo? Binibigyan sila ng baong kayamanan, tama po? Para meron silang kayamanan sa kabilang buhay, tama po? Kaya, yun yung nangyayari. Pero sabi ng Bible, ang mga gutom ay binubusog ng Panginoon, ang mayayaman, pinaalis na walang dala. Tama po? So, kung gano'n, hindi po ito pangkaraniwan. Opo. Hindi po ito salitang, paano nangyari yun? Mayayaman, papaalisin ng Diyos na walang dala. Sila ang nagmamay-ari ng mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Hindi ba? O dito sa Nasugbo. Tama po? Yung mga mayayaman, may-ari ng lupa. Tama po? So, aalis sila walang dala. Pero tayo may dala. Buhay na walang hanggan. Kaya sabi, ang mga taong ito na nagnanais, na nabubuhay, at mayroong pagnanais, kagutuman para sa katwiran ng Diyos, sila po ay mga matuwid sa harapan ng Diyos. Nabubuhay na walang kapintasan, ayon sa lahat ng mga utos na ituntunin ng Panginoon. Sa Luke chapter 1 verse 6, sabi po, kapwa matuwid sa harapan ng isang mga taong nabubuhay sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Okay? Sino yung mga walang kapintasan? Ang ibig sabihin ng walang kapintasan, kapag tayo po ay lumalakad ng matuwid sa paningin ng Diyos, lumalakad tayo ng walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Tama po? Kung nilalakaran natin yung Biblia, yung salita ng Diyos, tayo ay nagiging matuwid at perpekto sa buhay na ito. Of course, once and for all, tayo ay ginawang matuwid. Subalit kapag nabubuhay tayo dito, nagiging perpekto tayo. Sabi ron, matuwid sa paningin ng Diyos. Tama po? Kasi, hindi ba, pwedeng ginawa kang matuwid ng Diyos, subalit hindi ka lumalakad sa katwiran, ikaw ay nagiging marumi. Tama po, sa paningin ng Diyos. Pero tayo, ang sabi diyan, ginawa tayo matuwid. Sa Romans chapter 1 verse 17, sabi po, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya. Hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang sabi po dito, ang katwiran ng Diyos. Tama po? Mayroong katwiran ang tao at mayroong katwiran ang Diyos. God's righteousness versus man's righteousness. Magkaiba. Kaya sabi diyan, ang katwiran ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya yung pananampalataya ito dapat gumagawa sa atin. Okay? So, kung ang tao ay walang pagnanais, maging matuwid pagkatapos ng kaligtasan, maaaring hindi pa siya ginawang bagong tao ng Diyos. Tama po? Dahil lahat ng mga taong naligtas, mayroon silang bagong desire, hindi ba? Meron silang longing para sa imahe ng ating Panginoong Jesucristo, the image of Christ. Okay? Dahil yung pagiging matuwid ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Kaya dapat daw, sabi ko, dapat tayong mabuhay na matuwid ayon saan daw? Pagnanasa ng ating espiritu. So dahil ang ating laman, physical body ay hindi nagnanasa ng matuwid na pamumuhay o ng kabanalan. Kaya sabi po, dapat tayong mabuhay na matuwid ayon sa pagnanasa ng ating spiritual body, espiritu. Actually, mapapansin nyo naman yun sa ating katawan, di ba? Sa ating sariling pamumuhay. Kayo naman nakakakilala kung talaga na-born again kayo o hindi. Tama po? Kayo naman nakakaalam sa sarili nyo, di ba? Hindi naman pwede hindi nyo nalalaman, ako'y bagong tao na ako.
Ay imposible po yun. Dapat napansin nyo sa inyong sarili, bakit iba na yung iniisip ko, ang dali ko nang magkaroon ng parang conviction sa sin, parang itong kasalanan ito, ayaw ko na, kinakukutan ko na, bakit nag-iba? Dati dito ako nag-enjoy, bakit ngayon hindi na? Mapapansin niyo po iyon sa inyong buhay. Dahil yung katwiran ng Diyos at kabanalan inilagay na sa atin. Tama po? Bilhin yan after salvation, di ba? Kaya mapapansin niyo yung sarili niyong pagkatao na bakit parang ganito? Eh, yung mga tao po dati kasama, hindi na ako nag-enjoy na kasama sila. Di ba? Parang hindi na ako masaya. Ano? Pero dati, pagkasama ko sila, nag-enjoy ako. Pero ngayon, bakit parang ang feeling ko sa kanila, parang mayroon ng barrier. Di ba? Tama po? Mapapansin nyo sa inyong sarili. Tapos, yung mga bagay na sinasabi nila na sa sanlibutan, parang hindi na ako nag-agree. Tama po? Mapapansin niyo po yun. Parang yung dati, pag ganitong topic, usapan, ganitong ginagawa, parang masaya naman kami nag-agree. Pero ngayon, parang something happened inside my body. Di ba? Hindi na. Kayo na lang, unti-unti kang lumalayo. Kaya yung salitang sanctification sa Bible ay separation. Sanctified before separation o separate. Sinantified ka, ang ibig sabihin, ikaw ay ibinukod ng Diyos. Mula doon sa marumi, patungo sa malinis na pamumuhay. Yun po yung meaning ng sanctification. Siyempre, 2 at 3 yan, di ba? Justification, sanctification, and regeneration or glorification. Okay, sorry. So, glorification, 3. Justification is your salvation. You justify through faith. Ano po? Ito po yung na-justify, na kawalang sala, inaring ganap. Tapos yung sanctification ay Christian life. Inihiwalay tayo sa mga dati nating maruming pagkatao at pamumuhay. Kaya hindi na tayo nagiging masaya dahil sabi ng Bible, nilinis na tayo ng salita. May ibang version na sinasabi minsan, pero same lang yung thought, same lang yung meaning. Nilinis ka ng dugo ni Kristo, nilinis ka ng salita ni Kristo, sometimes same lang yung thought. Yung tinatawag ng meaning, di ba? Nilinis ako ng salita at nilinis ako ng dugo, sometimes it is the same thought and same meaning. Kaya, bakit ako nilinis? Para ikaw ay maging banal at matuwid. Of course, sinabi sa Bible, no, sa Mark chapter 7, ano ba ang nagpaparumi sa atin? Sin. Kaya ang luminis sa atin ay salita. The blood, ano po? Kung ganon, nang tayo ay nilinis, sinugasan ng dugo, ginawang banal, ginawang matuwid, meron na tayong bagong nilalakaran. Kaya sabi ko dito, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran ng Diyos. Actually, ang mga taong ito ay tunay na born again. Hindi ka pwedeng magkaroon ng pagkauhaw at pagkagutom kung patay ka. Tama po? In the body, if the body is dead, wala naman siyang paglalais na magutom at mauhaw. So, meaning, sabi rito, ang mga taong nauuhaw at nagugutom sa katwiran ng Diyos, ito yung mga taong born again believer. Kasi meron silang spiritual hungry, meron silang pagnanais sa mga bagay na spiritual. Tama po? Pag sinabing nagugutom at nauuhaw, may buhay po yan. Tama po? Tama ka? May buhay ba yan? Hindi ka pwedeng mauuhaw at pagutom kung patay ka. So, dito, ang tinutukoy, spiritually, ang pagnanais, yung gutom at uhaw ay hindi ho sa pagkain. Ito po ay sa katwiran ng Diyos. Kabanalan ng Diyos. Okay? Kaya dapat nating maintindihan na ako ngayon ay may bagong pagkatao. Okay? Kaya yung God's righteous versus man's righteousness, ano po? Magkasama yan. Okay? Kaya sabi si Pablo, nung mga Israelita ay sinabihan niya, sa Roma chapter 10 verse 2 and 3,
Sabi po, ako'y makapagpapatotoo na sila'y masigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. In Romans chapter 10 verse 3, sapagkat kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, hindi sila nagpapasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Tama po. Kaya ang sabi ko dito ni Pablo, ako yung magpapatotoo, mayroon silang sigasig sa Diyos, pero hindi para sa katwiran ng Diyos, kundi para sa sarili nilang katwiran. Kaya ang sabi niya, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiranan ng Diyos, hindi katwiran ng tao, tama po? Sabi niya, sa katwiran ng Diyos, nagsisikap silang itayo ang sariling pagiging matuwid. Ang ibig sabihin, mayroong medyo, dito, misleading. Ang sinasabi ni Pablo, ang mga Israelita, sinikap nilang itayo yung pagiging matuwid nila sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa kanilang mga laws and tradition. So, ang interpretation nila sa kanilang ginagawa, sa pagsunod sa mga batas at tradition na kanilang ginagawa, ang meaning para sa kanila, ang interpretation nila dito ay sila ay nagiging matuwid sa paningin ng Diyos. Subalit sa paningin ng Diyos, sila ay nagiging hypocrite at marugi. Kasi sabi ni Pablo dito, yung kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos, nagsisikap silang itayo ang sariling pagiging matuwid at hindi sila nagpapasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Kumbaga, nabubuhay sila ayon sa kanilang sariling mga tradition, mga laws na sinusunod para masabi nilang sila ay matuwid. Pero sabi ng Bible, sabi ni Pablo, itinatayo nila yung kanilang sariling pagiging matuwid. Tama po? Kaya tayo, hindi tayo naging matuwid dahil tayo nagsisikap para maging matuwid. Naging matuwid tayo at banal sapagkat tayo ay ibinilang na matuwid sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon. Hindi ba? Kaya sa Hebreo chapter 10, verse 10, sinabi ron, ginawa na kayong banal. Tama po? Ginawa kayong banal sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Tama po? At sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11, sinabi na naman, ginawa na kayong banal. Nilinis na kayo, hinugasan na kayo. Tama po? Ang ibig sabihin ng salitang ginawa, hindi ito galing sa tao, kundi ito ay galing sa Diyos. Tama po? God mold me as a new person, hindi ba? Make me as a new person, di ba? Kaya yun yung ginawa ng Diyos sa atin. So, huwag tayong mabubuhay ng hindi ayon sa pagkalalikha ng Diyos sa atin. So, ito po yung aral di ba? Yan yung lesson sa atin. Kapag tayo ginawang banal, dapat tayong mabuhay dito. Yung mga pari at Israelita, nagsikap na maging matuwid nang hindi batay sa pananampalataya, hindi ba? So, kaya, kundi batay sa kanilang mga tradisyong paniniwala, gumawa sila ng mga kaugalian upang sila ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya, katatapos lang ng tradisyon, di ba? Kaya may nakita ako doon, nakapila talaga, pinapalo sa likod, nagpapadugo ng likod. So, yun yung tradisyon, para yung pag-display nila noon ay repentance, tampo. Sinusugatan nila para may tawag doon ay pagtitika. Sa panahon ng ganyang Semana Santa, nagtitika. Tama po? Pagtitika, parang pagsasakripisyo, ipakita yung kanilang pagsisisi sa ganung paraan. Diba? Kaya may mga tao na pumapalo o minsan pinapalo nila. At nakakita ba kayo ng pasan-pasan yung cross? Pero kakaiba yung isang nakita kong pasan-pasan yung cross. Habang pinapalo siya, nagalit siya. Inihagis niya yung cross, tsaka tinadyakan niya yung pumapalo sa kanya. Hindi ba? Kakaiba ito Hindi ba? Napikon siya siguro, sobrang sa... Tapos yung isa naman sinampal, nagalit. Pag sampal din naman, sinampok naman yung isa. So, mga Kristong pege ito, di ba? Na hindi naman kailangan gawin, tama po.
Eh, paano kung sabi, sige, hampasin mo ako. Eh, kung matindi yung mga palo, malalakas eh. Tama po? So, ganito sa kaisipan nila yung pagiging matuwid at pagsisisi sa paningin ng Diyos. Tama po? Sa paningin nila, pero sa paningin ng Diyos, hindi. Ano ang matuwid at pagsisisi sa paningin ng Diyos? Ang sabi ng Isaiah chapter 60 verse 2, sabi, ang Diyos ay nananahan sa mga taong may mapagpakumbaba at nagsisising puso. Yun ang tinitignan ng Diyos. Tinitignan niya yung ganong tao. Mapagpakumbaba at may pagsisising puso. Hindi po yung nagsusuga. Tama po? Kaya hindi ba tayo minsan ganon? Kung meron tayong pagsisising puso, maingay ba kayo? Pag may pagsisising puso, kayo ba yung tumatalon, umiiyak, minsan tumatawa, tapos sumasayaw? Yung ba yun? Kayo ba yung ganon? Minsan pag pinaiyak, iiyak, tapos oo nga Lord. Tapos pag pinatawa, tatawa na naman, yes Lord. Tapos maya-maya, iiyak na naman, yes Lord, tsaka po Lord. Tapos maya-maya, eto na naman, tatawa na naman, parang nawawala sa sariling pananampalataya, di ba? Dumaan mo ba kayo sa ganon? Ha? Ako dumaan sa ganon. Kaya, nung ako po ay nagpapastor doon sa ibang church, ganon po dati. Eh, marunong ako mag-gitara. Kakanta ka lang ng mga kantang nakakalungkot, mga praise, mga worship, di ba? O, tapos sasabayan mo ng mga kapatid, ay, lumapit sa Panginoon. Di ba? Siyempre, ikaw naman ito yung puso mo. Di ba? So, dumaan din kami sa ganon. So, kaya, parang hindi naman totoo yung ganong ginagawa. Tama ko? Kaya iyakin mo yung mga tao, tapos malulungkot sila, maya-maya, biglang kakanta, tayo magalak sa Panginoon, di ba? Tayo nawawala sa sarili, tama ko? Pero yung repentance na totoo, yung genuine repentance, malayo sa kanila puso. Paglabas nila, walang transformation. Yung emotion lang nila yung natouch, pero yung spiritual emptiness, yung spiritual na pagkauhaw ay hindi naaabot. Kaya sabi ng Panginoon, mapalad yung mga tao na uuhaw dito. Diba? Kaya yung mga Israelita ay nirebuke ng Panginoon, di ba? Dahil sila ay nagiging matuwid sa sarili nilang pagsisikap. Kaya sa Mateo chapter 23 verse 28, sinabi ng Panginoon sa kanila, nirebuke sila, sabi, gayon din naman kayo, na sa labas gusto lang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Diba? Masakit yung rebuking ng Panginoon sa mga Israelita na relihiyoso. Tama po? Ano sabi ni Jesus? Nasa labas, gusto lang matuwid sa mga tao. Sa paningin ng tao kayo matuwid. Subalit, sabi niya, sa loob, puno kayo ng ano? Ano daw ang puno? Pagkukunwari at kasamaan. Diba? Ito ay sa ating konteksto sa church, born again lang pero hindi ipinanganak na muli. Parang iba yun. Born again lang pero hindi ipinanganak na muli. O sa bibig. Kaya hindi ba? O, born again ka ba? Opo. Ligtas ka na? Hindi pa po. Laro, di ba? Born again ka na? Opo. Ligtas ka na? Hindi pa? Hindi pa po. Kung titignan mo, yung salitang yon ay mayroong problem, di ba, sa pagkaintindi. Pag sinabi mo, born again ka na, ang meaning nun, ligtas ka na. Tama po? Naintindihan niyo ba? Eh, na-born again pa tayo nang hindi tayo ligtas. Parang ang hirap ko ng pag-ugnayin. Kasi ang born again, ang salitang ipinanganak ka na, ibig sabihin, ligtas ka na. Kaya may mga taong ganun mag-isip, hindi ba? Pero dahil nandoon sila sa born again, nagsisimba, doon sila nandoon, at doon din sila sumasabay, kaya inisip nila born again ako. In actual and action, but spiritual, hindi. Tama po? Walang pagnanais para sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Yan yung pagkagutom eh. Hindi ka naman magugutom sa pagkain, magugutom ka sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Kaya yung mga Israelita, sinabihan sila ng Panginoon. Anong sabi sa kanila?
Gaya din naman kayo, sa labas gusto nang matuwid sa mga tao, pero sa loob puno ng pagkukunbari at kasamaan. Ito po yung resulta ng hindi pagkakaroon ng tinatawag na regeneration o yung tinatawag na spiritual rebirth. Diba? Nagiging mistulang matuwid sa panlabas, pero sa panloob mayroon pang problema. Kaya napakahirap i-maintain po yung ganito. Diba? Mahirap manatili sa church kapag ka ang meron kang dual personality. Kasi lahat ng nasa church, alam natin sa Acts chapter 2, ano mong sabi? Idinaragdag ng Diyos ang lahat ng mga naliligtas sa iglesia. So, meaning, theologically interpretation, lahat ng mga napunta sa church, hindi po by His choice. Di ba? It is God's choice. Tama po? Dahil nung naligtas ka, inilagay ka ng Diyos sa church. Tama po? Meaning, ibig sabihin, ikaw ay niligtas na. Kaya, kung gano'n, pag nasa church ka, meron kang bagong identity. Ito yung kaibahan natin, tama po? Pero marami ngayon mga nasa church na nagsasabing born again, may problema talaga spiritually. Usually, pagka may problema sila sa panloob na pagkatao spiritually, na-struggle sila, di ba? Lalo na pag magtuturo ka ng katwiran at kabanalan, talagang mahihirapan sila i-accept ito. Kasi hindi ito yung nature nila eh. Hindi ito yung nagbibigay sa kanila ng satisfaction. Actually, nagbibigay sa kanila ito ng anong tawag dito? Parang nawawala yung peace. Nawawala yung joy. Nawawala yung parang satisfaction. Kasi kailanman yung physical aspect, yung flesh, kailanman hindi siya pwedeng i-satisfy ng spiritual aspect ng words of God. Kapag hindi totoong na ipanganak na muli, kapag nakikinig ng aral ng mga Christian living, mga tungkol sa pamumuhay Kristiyano, mag-struggle. Kasi andun yung sin kumakalaban sa words of God, hindi ba? Pag sinabi ng Bible, hanapin mo yung katwiran at kabanalan ng Diyos, lahat ng ito ay salungat sa gusto ng aking laman. Tama po? Kung ganon, kung hindi pa na ipanganak sa spiritual na pagkatao, talagang nawawala yung joy. Hindi ka magiging masaya. Kasi sabi dito, hindi ka mabubusog. Tama po? Dahil wala ka naman pagkauhaw eh. Hindi ka naman nagugutom ng uhaw. So hindi ka masasatisfy. Yun po yung totoong meaning ng spiritual satisfaction natin. Kaya sabi ito, mapalad ang mga nauuhaw at nagugutom sa katwiran ng Diyos. Yung katwiran ng Diyos is spiritual matters, spiritual needs. Hindi po siya material aspect. Kahit meron tayong pagkain, subalit yung mga bagay na ito ay hindi po ito kayang tugunan ng sariling pagsisikap. Yan dapat magising tayo, hindi ba? Magising tayo sa meaning na ito, sa beatitude ilan na ito, tama po? Kung wala tayong pagkauhaw sa katwiran at kabanalan ng Diyos, ay dapat natin tanungin, ako ba'y buhay na o patay pa rin? Kasi yun talaga yung buhay ng mga anak ng Diyos. Hindi mo yan pwedeng ihiwalay sa iyo. Ang sabi kasi ng Bible in 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16, magpakabanal kayo sapagkat ang tatay niyo sa langit ay banal. Maging matuwid kayo sapagkat ang tatay niyo sa langit ay matuwid. Tama po? Like Father, like Son. Iyan, kung hindi naipanganak na muli, hindi po yan katanggap-tanggap na aral para sa isang hindi pa naipanganak na muli. Tama po. At kung tayo ay hindi pa lumalakad, sa ganitong pamumuhay, ibig sabihin, hindi yung tinatanggap ng Diyos. Alam ba ng Diyos kung anong buhay natin? Alam ba ng Diyos kung nagnanais tayo ng katuwiran at kabanalan? Yes, alam naman niya. Kaya sabi mo doon sa Roma chapter 2, verse 5, sabi po ito, kung ayon sa iyong katigasan ng pusong nagsisisi, nagtitipon ka para sa iyong sarili ng poot sa araw ng kapotan at paghahayag ng matuwid at paghukom ng Diyos. Kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Take note in verse 6. Ano daw? Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga
gawa. So, kung ang gawa natin ay katwiran at kabanalan, of course, sabi rito, meron ganti ang Diyos. Tama po. Malinaw ba sa inyo yung ganitong aral ng Biblia? Dapat ito malinaw sa atin. Hindi ito pang beginners. Tama po? Yung aral na ito ay hindi po pang beginners. Yung aral na ito ay para sa mga Kristiyano talaga, na talagang mayroong pagdanais para sa kalooban ng Diyos. Di ba? O, kung ito pala ang aking gagawin at pagdanais, sabi, bubusugin ako ng Diyos. Di ba? Bubusugin. Alam niyo ba yung salitang bubusugin? Actually, ang Panginoon ay mabuti ang Diyos sa atin. Alam niyo ba? Pag sinabi niya bubusugin, hindi lang spiritual ito. Alam niyo ba yun? Hindi lang ito. Spiritual. Living your physical aspect, pagpapalain ng Diyos. Hindi lang niya bubusugin yung spiritual, even your physical. Kasi bakit po? Ang inuuna ng Diyos ay ang ating spiritual. Kaya sabi rito, unahin mo munang hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, pagkatapos idaragdag na lang ito sa iyo. Kung ganoon, hindi lang ang promise ng Diyos ay spiritual na pagkabusog, pagkakaroon ng contentment, satisfaction. Even our physical body, God promised na kanyang if you feel them, if you feel up them. Kaya doon sa Deuteronomy chapter 28, di ba? Sabi niya ron, kung susundin mo ito, pagpapalain kita, ibibigay ko sa iyo mga bagay na ito. Of course, ang isang Kristiyanong malago at mature, hindi na siya magigitag basta-basta ng material na bagay. Pag marami siyang pera, hindi siya basta mahuhulog. Bakit po? Sapagkat yung pananampalataya na una bago yung kanyang material na bagay. So, I can manage this according to God's desire, God's will. Tama po? Kung tayo ay mayroong ganitong bagay na napagtitiwalaan ng Diyos, i-increase ng Diyos yun. Alam niyo ba yan? Kaya sabi niya, unahin mo yung katwiran ko bago yung idaragdag na lang ito ng Diyos sa iyo. Mga brothers and sisters, hindi lang kaligtasan ang ipinangako ng Diyos, di ba? Ang ibinigay sa atin. Even yung prosper ng ating Christian life, willing siya ibigay, maging yung material na bagay, willing din siya i-share sa isang kondisyon. Di ba? Dapat tayong lumakad sa kanyang sariling kalooban. Yan ang kondisyon ng Diyos. Sa Israelita, yun lang ang kondisyon ng Diyos. Kung susundin nyo ito, ibibigay ko sa inyo yung mga pagpapala na hindi ninyo pa naranasan, hindi ba? Yung condition ay according to God's condition, hindi man's condition. Ay, ako magbibigay ako dahil binibigyan ako ng Diyos, hindi po gano'n. Ang condition, pag sumunod ka, ibibigay ng Diyos sa iyo, yung ayon sa blessing na gusto niya. So, yung pagbibigay, hindi po term ng giving. Thanksgiving na lang. Tama po? Pag nagbigay pa tayo, binibigay pa natin ng Diyos? Hindi. Yung binigay natin sa Kanya ay pag-aari pa rin ng Diyos Di ba? Ibig sabihin, this is parang pagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos. Kaya sa Old Testament, yung pagdadala ng mga bagay ay offering ng mga bagay ay larawan ng pagpapasalamat sa Diyos. Thanksgiving. Diba? Lord, thank you sa iyong ginawa. Ito yung aking pagpapasalamat sa iyo. Tama po? So, brothers and sisters, tandaan po natin yung sinabi dito. Tayo ay mayroong contentment, satisfaction, kagalakan, mga bagay na hindi na ibibigay ng sanlibutan. Mayroon tayo nito, and this is God's promise. Ang sabi dito, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagat sila ay bubusugin. So kaya yung title niyan, mapalad ang taong nauuhaw at nagugutom sa katwiran ng Diyos. So, huwag natin hayaan na lumagpas po sa atin ito. Diba? Sana tayo ay mayroong ganitong puso. Teka, dapat ginagawa ko ito. Dapat ito ang pagnanais ko. Kaya dapat nating isipin na mayroon tayong ganitong pagkatao. Tama po? Mayroon tayong ganitong pagnanais. Huwag natin palagpasin. Habang tumatagal tayo sa mundong ito,
papalapit naman yung pagdating ng Panginoon. I hope na abutan tayo buhay, pero kung hindi naman, babago pa rin tayo. Pero siyempre, ito yung pagkakataon na binigay sa iyo. Kumbaga, yung huling panahon ay binigyan tayo ng Diyos ng chance. Kaya yung chance na ito, yung pagkakataon ito, huwag nating hayaan lumagpas sa atin kasi hindi lahat ang bibigyan. Ano po? Amen po? Kung tayo kayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po. Bigyan mo kami ng ganitong puso na may pagkauhaw at pagkagutom sa katwiran ng Diyos upang hanapin po namin ito. Tulungan niyo po kami, maawa po kayo sa amin, maging sa Kailaway Church, maawa po kayo sa amin. Kung hindi po kami nagkakaroon ng ganitong puso, baguhin niyo po kami. Tulungan niyo po na magkaroon kami ng pagnanais na lumakad sa inyong kalooban. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Thank you. Thank you very much.